Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng Palatutunang Stand-Up Balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw ng linggo, ika-5 sa buwan ng Disyembre, taong 2021. At magandang umaga po. Sana isamahan nyo kami isang oras lamang sa ating panglingkong edisyon ng programang Stand Up Balikatan. At syempre pa ang palatuntunang ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme FM, at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay, sa harap po ng inyong TV set, tutok kayo at manood sa magitan ng Broadcast Channel 6. Pwede rin po kayong manood sa amin through sa inyong mga cellphone, yung mga cellphone ninyo, ha? Lalo na yung medyo malilakas, malilinaw. Magpunta lang po kayo doon sa aming Facebook account ng Stand Up Balikatan. Parang gusto mong bumili na naman sa baka sa phone. Hindi naman, kasi kung yung maliit lamang. Pero marami nagpaparapon yan ngayon. Marami na namimigay. Tsaka mura na. Marami Yes. na cellphone malaki screen. Mura na Iniisip siya. ko, sino na lang kaya sa mga panahon ito ang walang hawak na telepono? Even yung mga bata, Oo, para naglalaro. kahit bata, meron eh, ginagawang laruan eh. Swerte ng mga kasalukuyang henerasyon, pero paswerte tayo noong panahon, lalo na ninyo, dahil nakapaglaro kayo, may banding sa mga kapitbahay. Medyo may konti. Ngayon, nababawasan yung oras na yan. Mhm. Eh. Wala nang ehersisyo. Kaya yung mga nanonood dyan, habang kayo nakikinig sa ating palatuntunan, inat-inat ng konti pag may Oo. time. Mas maganda nga kung physical yung paglalaro eh. Bukas na ba yung mga gymnasium natin? Actually, meron ng bukas na. May mga ilan na nagbukas na yung ating Kaya ako tinanong yan, baka pwede na Meron tayong na. pumasok doon, ano? Pwede na. Medyo Lalo na yung nagluluwag mga na. nagpapalaki, nagpapaganda ng katawan. Pero higit na maganda po ang ating pagtatalakayan ngayon. Tutunguhin natin ang bayan po ng Dolores, Quezon, kung saan naghandog. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito na ata partner yung pinakamarami Oo. na bilang ng mga First time. nabiyayaan. First time yung ganun karami. Yes, ng libreng anti-flu program ni Dr. Helen Tan. Sa kabuuan po ng detalye ng ating binabanggit sa oras na ito, panoorin po natin ang video na kuha. Marami sa inyo ang ngayon lang ako nakita. Tama po? Pero matagal na akong kasama sa buhay niyo. 5 taon na. Alam niyo po kung bakit? Ang dahilan kung bakit ang isang Pilipino pag umiedad na 60, 60, ano bang tawag pag 60? Senior citizen, kahit hindi nagbayad ng PhilHealth, ay otomatiko ng miyembro ng PhilHealth dahil sa batas na pangunahing inakda ni Dr. po natin ang ating pong doktor, ang ating pong doktor natin. Dr. Helen Tan! Pag may nabangga, masabi Kung bakit kayo nandito lahat? Na-recognize ninyo ang kahalagahan na magkaroon kayo ng bakuna. Ang inyong mga anak at kayo, no? But I hope na hindi lamang flu vaccine. So, ito pong bakuna na to, libre ninyong makukuha today, no? At naasahan natin na sana sa mga susunod pa na taon, dahil ngayong taong ito pinalawig ni Dr. Helen Tan sa ating lalawigan, katuwang siyempre
ang pamahalaan. Palakpakan niyo po ang Department of Health. Ang mga tao po dito ay natututo rin, na-educate sila about sa vaccine, kung ano po magandang idudulot nito. At ito po ay first time lang na nangyari dito sa bayan ng Dolores. Ano po, na magkaroon po ng malakihang pagtuturok dito sa bayan ng Dolores. Siguro po ay nasa 6,000 hanggang 7,000 po sa buong bayan ng Dolores ngayon ang nakinabang po sa libreng turok na ito. Kaya po kay buong puso nagpapasalamat sa ating minamahal na Dr. Helen Tan, sapagkat kung hindi po nagawa, naging instrumento po siya para may sakatuparan itong mga ganitong mga napakahalagang proyekto. At sa mga susunod na panahon, narinig nyo sa radyo, sa television, yung Universal Healthcare Law. Hindi nila ipinapatupad, pero pangarap ko yan sa bawat isang Pilipino. Ako ang pangunahing may akda niyan. Nung nalaman ko po nung natulong po si Dr. Helen Tan sa mga ganyan, sa po sana nga matulungan ako ni Dr. Helen Tan. Kasi tagal na po nito, hindi ko na po paglasakit. Nasakit na rin po ang mga ulo ko. Ito po nag-umpisa dati po lang siya, yung paggamlaan, yung malaki ang butas. Nagpa-biopsy po ako. Buhat noon na magana, 2017 po. Sabi nga po ni Dr. Helen, tutulungan daw po niya ako, tatawagan nila ako, i-schedule po nila ako. Siniguraduhin ko sa ating lalawigan na ipapatupad po niya. Nagpapasalamat po ako kay Dr. Helen Tan at ako'y matutulungan po niya. Adhikain na pagpapalawig ng serbisyong pangkalusugan sa bayan ng Dolores. Gusto niyo ba may malapit kayong ospital sa Dolores? Gusto niyo ba malapit ang serbisyo ng Kapitolyo sa Dolores? Ilalapit namin yan. Huwag po kayong mag-alala. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang Okay, partner, kita mo naman ha, napakaraming tao. First time yon, yung ganong karami pala sa Dolores na si Doktora ay nagbigay ng ganong vaccine. So, anong sabi? Ilan ang figure? More or less 6,000 to 7,000 Doloresin. Halos buong bayan yun, ano? Oo. Halos lahat ng barangay yun. From different barangays of Dolores, yung nag-benefit ng nasabi pong libreng bakuna, turukan na pinagkaloob ni Dr. Helen Tan. Nakakatuwa naman dahil kitang-kita natin dun sa facial reaction ng mga nakinabang ng naturang programa, yung kanilang kasiyahan dahil kagaya ng sinabi ng ating partner, kauna-unahang pagkakataon na meron nagdala ng ganyang klase ng programa na nasa gitna tayo ng pandemic, kaya siguro ang marami interesado, inaabil talaga yung mga ganyang pinagkakaloob na serbisyo. Lalo tigit tuwang-tuwa of course si Doktora sa Department of Health dahil natutulungan niya ang mga kababayan nating Quezonians. Actually, partner, yung karamihan naman ng tao doon may baksina ng sa antivirus, anti-COVID. So kaya lang mas gusto nila madagdagan pa tulad ditong anti-flu and then pneumonia, sa pneumonia, sapagkat mas malakas daw yung protection. Siyempre sa hirap ng buhay ngayon. Ikaw ba naman na kukunti lang ang kinikita sa pang-araw-araw, halos sumasapat lang sa ating pangangailangan, pambili ng bigas, pambayad sa mga nakukonsumo natin sa kuryente, sa tubig at iba pa nating mga pangangailangan, tapos magkakasakit pa. Naku, kaya hahanapin po talaga at gagawa ng paraan. Makikiusap pa nga, mayroong mga ganyan na hinahanap ang mga pinakamataas na opisyal sa kanilang lugar para lang makakuha ng ganyang libre na pagbabakuna laban po sa anumang klase ng sakit. At saka kung napansin mo, partner, itong pinamamahaging bakuna ni Dr. Helen Tan, yung vaccine na anti-flu at anti-pneumonia, walang gusto tumanggi. Hindi kagaya nung regular na vaccine natin na tinatanggihan ibang mga tao at namimili. Wala kasi Dito, itong hindi. nakikita at lumalabas ng mga pag-aaral na negatibong epekto sa kalusugan ng isang tao na matuturukan. Kaya't yung pagkakasakit kasi ngayon, tingnan mo, ang symptoms yan ng tinamaan ka ng COVID-19. Kaya more or less, ang tao ayaw na kahit sipon, ubo, lagnat, ayaw natin na maka-experience ng ganyan dahil suspetsado ka na nagtataglay nga ng ganyang klase ng virus. Kaya Pwedeng mauwi sa COVID. oo, kung magresulta, humantong doon. Kaya hanggat maaari ay
kung pupunta ka naman mga kaserbisyon tunay at natural sa mga pribado na klinika, ay malaki-laki pong gastusin yan, lalo na yung mga anti-pneumonia vaccines. Kaya ina-avail po talaga yan at ang pinakamaganda, nililibot ni Dr. Helen Tan ang even pinakamalalayo ng mga island municipalities na sakop po ng Quezon Province para dalhin ang ganyang klase ng programa na sa tingin niya, maliban sa pagkain, importante na naibibigay yan sa mga mamamayan. At siyempre, alam mo naman, bilang chairman ng Committee on Health sa Kongreso, buong Pilipinas siya, natural. Kaya talagang yun yung priority niya na kung siya nga lang ang masusunod at available ang vaccine, baka lahat ng tao sa lalawigan bigyan niya ng vaccine. Malamang, sigurado yan. At ang Dolores ay sakop po ng 2nd District ng probinsya natin habang si Dr. Helen Tan ang kumakatawan ng ika-4 na distrito sa bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero wala pong boundary sa kanya. Ang pagbibigay po ng tulong sa mga nangangailangan, higit na gusto nga niya na lahat po ay mabigyan ng proteksyon. Ngayong may banta na naman bagong variant ng COVID yung Omicron. Kaya kailangan protected po ang katawan natin. At partner, yung ating kasunod, yung pakikilala mo. Pero madalas ka, di ba, sa Dolores? Sumisimba tayo doon sa sikat na shrine. Our Lady of Sorrow, yung shrine doon sa medyo maluwag na. Kaya, dati mahigpit tinanong ko yan, ibig sabihin, marami na kagaya mo ang nagpupunta sa bayang yan, kailangan talaga ang mga tao bakunado. Kasi napakalaki ng tsansa na sila ay makalapit, mahawahan. Of course, hindi nila kilala ang kanilang makakahalubilo, kaya kailangan ay meron silang anti-flu and anti-pneumonia. May mga pagkakataon lang po mga kaistan na hindi po sabay. Diba? Na naibibigay po ang vaccines na yan. Depende po yan sa availability ng vaccine na mula po naman sa Department of Health. At kasabay niyan, syempre pinasasalamatan po ni Dr. Helen Tan yung mga barangay officials at bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Dolores na naniniwala po sa ganda ng ganyang klase ng programa. Oo. At maswerte. And yan, hindi pa naman yan ibig sabihin tapos na. Maring magkaroon pa, depende nga, sabi mo, sa availability ng vaccine. Even mga bata, may edad na, po pwedeng maturukan yan. Lalo na kung mayroon po kayong sakit na asthma, sa related sa baga, kailangan po talagang may turok tayo ng anti-pneumonia. Yan naman sa totoo lang, hindi pa tayo tao, may ganyan na. Pero bihira. Oo, kaya hindi yung kagaya ganyang klase ng sakit. Ngayon, pagka lalo medyo malaki ang katawan mo, wala kang ehersisyo, naninigarilyo ka, ano pa ba? Hindi tinatakot ko kayo pero ito yung sa mga sakit. Tama. Pwede kang tamaan ng ganyang klase ng sakit. Sinasabi naman yan ng ating mga doctors, kaya kailangan pong pangalagaan natin, ingatan ang ating kalusugan. Okay, At yung pangalawang version na kanina mo pa talaga sinasabi yan. na rin ako dun Sige. Ilang beses ka na ba nakarating ng Infanta? Medyo hindi ko na rin mabilang partner. Marami-rami na rin. Sinong araw pa. Pero matagal yung pagitan. Medyo malayo. Taon kumisan. 1 year, 1.5 year. Tinanong ko yan dahil mga kaistan, tutunguhin po natin ang bahagi po ng Infanta Quezon, lalo tigit sa bahagi ng Barangay Langas kung saan marami rin ang natutuwa ng mga naninirahan dyan. Imagine, maaayos na po at higit na maa-accommodate sila sa patuloy na kinoconstruct ngayon na munting sambayan ng Kristiyano ng bahagi po ng Langas sa bahagi po ng Infanta. Panoorin po natin ang video na handog sa atin mismo ni Vice Mayor L.A. Ruanto. Gaano kataas ang elevation natin dito sa Kali? May 2 baitang, 1 baitang lang? Isa lang. Isa lang baitang. Pasimulan na natin. Para po umabot dito bago mag-fiesta. Abot po yan, abot po yan. Magandang umaga mga ka-estan. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Langas kung saan po ay nahilingan din tayo maging kabahagi upang mabuo din ang kanilang chapel. Ito po ay puntahan talaga ng ating mga mananampalataya. Tuwing linggo may misa po dito sa chapel ng Barangay Langas. At nailapit po ito ni Konsyela Gigi Gurango at ang iba pa niyang mga kasamahan upang ating matugunan sa serbisyong tunay at natural. Sa pagkakataon po ngayong araw ay
nag-donate na ho tayo ng 75,000 sa commitment po natin, aabot na 150,000. Mula pa rin po sa sariling sikap at pag-aambagan po namin nila Doktora Helen Tan. Isa po ako sa na nagpumilit na matuto ng tahanan ni Vice Mayor upang humingi ng tulong financial para dito sa ating napangarap na chapel sa Barangay Langas. Ito po dati maliit, yan po ay sa pagtutulong ng MSK at ng mga barangay ay nagdudulot na po ito ng kagandahan at para po sa makakasimba sa ating mga kalapit barangay. Muli, iyan po ay sariling sikap. Ano po, kami nag-aambagan laan nila Doktora Helen Tan. Hindi po yan galing sa pondo ng bayan. Hindi po yan galing sa aking sahod. Wala na ho akong sinasahod bilang Vice Mayor. Dahil na ipang-relief ko na ho noon sa mga senior citizen. Pero ito po ay hamon talaga sa bawat isa sa ating mga kasama. Na malayo yung mararating basta tayo po nagtutulong-tulungan. Sa ngalan po ng MSK ng Barangay Langas, nagpapasalamat ako ng marami dahil sa tulong na ito, magiging posible ang pagkabuo ng chapel. Kasi ang dami na naming hirap na pinagdaanan dito, ang daming pagsubok na pinagdaanan. Pero nakikita ko na gumanda yung parang yung pag-asa nandoon dahil sa tulong ng ating Vice Mayor at sa tulong din ng Helen Tan sa kanilang serbisyong tunay at natural. Okay, partner, nakita mo naman yung ipinagawa ni na Dr. Helen Tan. Ipinapagawa. Kasama si Vice Mayor ng Infanta, si L.A. Ruanto, yung chapel. Hindi siya Ninong. napakalaki, Si ha? Ninong yan eh. Ninong mo ba siya? Oo. Maigi, ha? Nakita mo naman na kahit papano ay malaking pera yung ibinuhos at itinulong, ha? Pusang loob yan na itinulong ni Dr. Helen Tan para mapaganda naman yung bahay dalang ina. Oo, baka akala nyo ay nakafocus lang si Dr. Helen Tan sa mga programa na may kaugnayan po sa ating kalusugan. No, even po yung mga pagpapatayo ng mga naglalakihan na establishment at iba pang mga pasilidad, kasama na po yung pagpapagawa ng ating lugar na sambahan. Importante yan na wag nating kalimutan sa araw-araw natin na ginagawa. Meron tayong pagpapahalaga at pagkilala sa pagmamahal sa atin ng dakilang lumikha. Kailangan meron tayong isang maayos na lugar na pupuntahan natin sa mga araw na tayo po ay sisimba o sasamba. Nakita mo yung tiles, medyo modelo yung mga tiles na kinakabit doon sa sahig, maganda siya at yan talaga yung gusto ni na doktora at ni na mga kababayan natin, ha. Hindi lamang ni Vice Mayor Ruanto. Actually, partner, alam mo yung ating mga kababayan doon, even yung Real, yung Infanta o yung Nakar, minsan kay Vice Mayor L.A. napunta sapagkat alam mo naman yan ang kaagapay lagi ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Pag nakausap ninyo si Vice Mayor Ruanto, ay para nyo na rin nakausap si Dr. Helen Tan. Ganyan kabilis yung kanyang response sa bawat request po ng mga kaubayan natin sa mga bahagi ng Real, Infanta, and General Nakar, Quezon. At dahil kagaya ko, laki sa Linang, ang aming sambahan ay yung mga maliliit na chapel. At yung mga lugar na yan ay hindi naman sa hindi na pagtutuunan ng pansin ng relihiyon, kundi maliit din naman yung pondo. Kasi ang tao,
ay kung nakakapagbigay man ng kaunting tulong, kaunting-kaunti lang po talaga. Kaya't iniaasa, sila'y nananalangin na merong mga mabubuting loob na magbigay ng malaki-laking halaga para maipagpatayo ang mas malaki na lugar para ma-accommodate ang maraming sumisimba. Ang mga nasa linang, malalayo na lugar, maniwala po kayo, relihiyoso at relihiyosa. Actually, siyempre, yung ating priority rin ni Dr. Helen Tan, yung spiritual. Oo. Bago rin yung kung ano-ano pa, siyempre spiritual Tayo Dapat. Katoliko hindi mawawala sa ating bansa yan. Kahit naman anong relihiyon, Mm. meron talaga tayo mga nilalaan na araw, oras sa pasasalamat po sa buhay So, at lahat ng biyaya na pinagkakaloob. Kaya mahalaga na mapaglaanan Oo. din ng pundo ng sapat na halaga ang mga ganyang klase ng lugar. At kaya nga nagpapasalamat sila kay Oo. Dr. Helen Tan dahil at last, no, magiging conveniente, maganda, maayos. ano kasi yan alam mo partner, pagka ikaw ay pupunta sa isang simbahan o bahay dalanginan, Oh. kung hindi siya maayos, medyo hindi ka rin makakapag-concentrate sa pananalangin. Lalo na kailangan ng higit na mas mahaba siguro ngayon na venue sa simbahan dahil ang tao ay automatic may pagitan, no? Hindi pwedeng dikit-dikit ngayon, nasa gitna tayo ng pandemic. So, at least 1 seat apart dapat. Kaya diba? nga, diba, before even yung ang Katoliko Romano, nagpatupad ng policy na 5 lang ang sisimba, hanggang naging 10, ilang 90% porsyento, hanggang tumaas po ng tumaas habang gumaganda ang lagay natin hinggil sa problema sa COVID-19. But hindi na siguro mawawala yung distansya kahit paano. Actually, naalala ko lang, bago tayo magkuhan. Hindi lang ito yung sa Gumaka, meron din siya pinayos na ganito. Oo, meron din siya mga pinayos na ganyan na chapel na hinihiling ng ating mga kababayan doon. So, pinagagawa ni Dr. Helen Tan. Bong, galing naman. Meron nga parang medyo may mga mini park pa nga na malapit sa church na pinagagawa. Kasi yung mga bata, di ba, isinasama ng magulang Yun, yan sa pagsimba. Tapos ang bata, maliban sa mga lugar kainan, mag-aaya, di sa lugar pasyalan. Oo, at yan ay sariling bunot, ha? Oo, mula sa Sariling sariling bunot yan. sikap program Yan. ni Dr. Helen Tan, kaya tuwan-tuwa po talaga ang marami sa kanyang serbisyong tunay at Oo nga. natural. Sa ikalawang bahagi po ng ating pagtatalakayan ngayon, mga kababayan, habang kayo po ay nandyan lang sa inyong mga lugar at humihigop ng mainit, masarap ngayon yung Mark Choco. Ni Engineer Ingemar Camonias. Oo, Saka yung natatanging maganda anak ng niyang Lucena maganda yan. niyang bahay, Sino? Si Ma'am Sally. Ma'am Sally. Ako, Oo, Ma'am Sally. mababawasan ko ng 2 cup ng Oo Mark nga, Choco. oo. Pero maganda ang ating pagtatalakayan. Sa sentro tayo, sa bahagi po ng Candelaria, Quezon. Ang Okay. bayang masaya na Candelaria, Quezon, kung saan makakabalitaan natin ang mahusay, batang-bata pa. Magandang lalaki daw yan. Yan. Oo, marami rin naghahabol Higit dyan. pa sa'yo? Hindi, marami rin naghahabol dyan sa vice mayor na yun. Na ano yung misis niya? Hindi, yung mga gustong sumuporta sa Yan. Mayos ko. kandidatura niya. Oo. Oo. Hindi naman ako sino, ikaw naman. Ikaw siyempre. naman. Siyempre. Siyempre, magandang lalaki. Marami naghahabol. Pag ba hindi maganda, o kukunti ang supporters? Depende. Pero hindi, si Mayor Maki dyan, marami ring supporter. Kanino ba magmamana ang pamangkin? Di sa tiyo. Mas gwapo yung pamangkin. Tatawagan natin ang kasalukuyang alkalde ng Candelaria. Pero ang makakasama po natin sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan ang kasalukuyan pong Vice Mayor and Presiding Officer ng Candelaria, Quezon, Vice Mayor George Suwayan. Yan po ay sa pagbabalik ng programa Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Ako po si Dr. Helen Tan ng ika-4 na distrito ng Quezon. Handog natin sa mamamayan, mga proyektong napapanahon at kapaki-pakinabang. Tumutugon sa suliranin sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, pangkabuhayan at infrastruktura para sa kaunlaran.
Ito po ang serbisyong tunay at natural. Yung aming programa para sa pagtatanim ng cacao intercropping with coconut, nagsimula yung konsepto 2014. Then 2015, nagkaroon kami ng first cacao summit. Ang goal ay makapagdagdag kita para sa ating mga magsasaka. So ngayon, meron na tayo na processing center dito sa 4K Cacao Farm. Nakapag-establish kami ng facility. Maipakita ko sa mga magsasaka na yung sinimula namin na pangarap na magtatanim lang, kikita lang, meron tatatak doon na brand, no, na masasabi nila amin ito. So eto na po ang katuparan ng aming mga pangarap at taste of hope and happiness. Tangerine chocolate. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga kakabukas na ng inyong transistor radio o kaya naman, kakaharap nyo lang sa inyong TV set. Samahan niyo po ako sa ating iba't mga mahalagang pag-uusapan hanggang ikawalo ng magandang umaga. At kasama na po natin ang ating panauhin ngayong araw ito ng linggo. Walang iba kundi si Candelaria Vice Mayor at kasulukuyang lalabang mayor ng bayan ng Candelaria. Walang iba kundi si Vice Mayor George Ogie Suwayan. Magandang umaga po, Vice Mayor. Magandang umaga, Kuya Hill at Celine. Isang malaking karangalan na ako ay maging bisita nyo, maging guest nyo dito sa inyong palatuntunan. Welcome po, Vice Mayor, sa ating pong palatuntunan. Sa ngalan ni Dr. Helen Tan, kami po ay natutuwa na kayo ay aming mga kabalitaan. Kauna-unahang pagkakataon na may interview natin, partner, ang kasalukuyang Vice Mayor ng bahagi ng Candelaria, Quezon. Pagka Vice Mayor, ano ang pangunahing task nito, Vice Mayor Suwayan? Alam nyo po, siyempre una po, legislative po kami. Batas, ordinansa, yan po. Yan po ang primary na ano po natin. Ilang termino na kayong vice alcalde? 2 term kami ni Mayor ay yun, wala pang 6 na taon. Opo. Gaano kahirap yung ganyang posisyon sa ating pamahalaan? Siyempre, alam nyo po, mahirap din dahil unang-una, ang paggawa po ng batas, ng ordinansa, kailangan po talaga yan ay pinapag-aralan. At lalo tigit nga po, yung po mga resolution na ginagawa namin upang makahingi kami ng mga proyekto, at higit sa lahat yung mga aming mga pagkilala sa aming mga kababayan na mga nagiging ay huwaran. Yun, ang maganda dun nabibigyan natin pagpapahalaga. Lalo itong time nito na pandemic, ang una namin binigyan ng pagpapahalaga na yung mga frontliners, yung ating mga medical health workers, mga guro, at saka mga rescuers yan. Yan kasi ang nasa field at higit yung mga kapulisan natin. At syempre, ang ating punong bayan na talagang siyang nag-iisip ng mga programa kung paano natin lahat ng mga pangangailangan ng mga frontliners, ganun din sa health, ay siya naman po ang nagbibigay sa amin ng
go signal para magkaroon po kami ng resolution, ng programa para apurban ho namin. Totoo yan, hindi naman lahat kakayanin ng pamahalaan Yes po. lang. Mahalaga yung naging role ng ating mga frontliners mula sa iba't ibang sektor kaya napagtagumpayan natin ang laban sa COVID-19. Pero bago kayo naging Vice Mayor, anong posisyon ang nauna bago ito ninyo sa gobyerno? Ako po ay nung nagka-college ako sa Adamson University, third year college na ako noon, ay naisipan ko na lumaban noon sa Student Council. Ako, ang course ko noon ay Bachelor of Science in Commerce, major in Management. So, nakuha ako doon na isa sa representative ng Department of Commerce. Awa naman ng Diyos ay nanalo. Tapos nitong nakatapos, nakagraduate, nagtrabaho hanggang sa yun. Nagkaroon ako ng pamilya. Yung sa amin, yung pinakamalaking barangay sa Pahinga Norte, ay yung aking biyanan, si Daddy Luding, ay tumawag sa akin. Sabi sa akin ni Ugi, bakit ba ikaw ang laging bukang bibig dito kasi sakop namin yung palengke. Eh bakit nga po? Siguro na nakitaan tayo na ika nga ay pwede maging leader. Sinabi sa akin na, Ugi, ikaw ang ating ilalabang kapitan dito sa Barangay Pahinga Norte. Sabi niya, ako naman, siyempre, gusto ko yun. Sabi ko, kakusapin ko po muna ang aking pamilya. Noon naman nangyari nun, nakita naman na gusto ko, ay di pumayag naman po ang pamilya ko. At isa pa ho, at gusto ho ng aking mga kabarangay doon, awa naman ho ng Diyos ay nanalo po tayo. Nakadalawang term po ako doon. Tapos po nung Vice Mayor na nga po, hindi ko rin po ina-expect na ako po ay mapapalabang Vice Mayor nun dahil noong 2016, ang tambalang Mayor Maki Bongaling at saka si Tito Henry Licop. Oo. Silang dalawa magkatandem noon. So, nung nagkaroon ng medyo, naikot-ikot na rin nga. Ako, kasama ko si Tito Henry Licop para sa mga 25 barangay dahil ABC President ako noon. Nangyari naman noon ay nagkasunog sa pabrikan nila sa Superstar. Di yun, yung kanilang boiler section. Tapos nung nakailang araw, namatay naman yung kanyang papa, si Don Manuel. Nung namatay, siyempre siguro nag-usap-usap yung pamilya na ay hindi magandang pangitain. Kaya nag-back out si Tito Henry. So nabakante po yung Vice Mayor. Since ako po ay ABC President noon, ay ako po rin ang inano nila na pagkaisahan ng partido. From ABC ay nag-job ka as Vice Mayor? Opo, as Vice Mayor po. Tapos po nung tinawagan ako na sabi sa akin, Ugi, ihanda mo ang sarili mo at ikaw ang ilalabang Vice Mayor. Sabi ko naman, opo, sige po. Kasi from ABC President, kunsyal na ako ng bayan, so pwede na ako mag-Vice Mayor. Sabi ko, sige po. Ako po. Ilang barangay ba ang Candelaria? 25 barangays po. Pero Opo. kukunting barangay pero malalaki. Malalaki po. Malalaki. Malalaki po. Yung pong aking barangay po nun, ang botante na po doon, nasa 8,000 na po. Pero Vice Mayor, bago ko yung isa kong itatanong lang muna as Vice Mayor, of course, alam mo yung ibinabudget nyo. Bilang budget nyo, yung annual budget nyo, magkano ang annual budget ng bayan Ngayon ng po, Candelaria? ang annual budget po ng bayan ng Candelaria, 475 million plus. So ito ay Class A ha? First class Opo, ito. yes po. So ito First ba class ay municipality. ito ba ang pinakamalaki sa mga first class municipality or Sariaya? Hindi po, hindi naman po. Hindi Siguro naman. pumapangalaw, pumapangatlo. O kasi naglalaro yan partner, magkakasundalo sa mga nasa Opo. second district ngayon eh. And then yung Sariaya, yung Candelaria and Chaong. Opo, parang kasunod na po kami ng Sariaya. Okay, partner. Yes. At ibig sabihin, based dun sa mga binanggit nyo, Vice Mayor, wala sa plano ang pag-enter nyo to politics. Yes po, wala po sa plano, pero ika nga po ay tawag calling. Sabi ko nga po, nung pumasok po ako sa politika, ay para bagang tao po ang may gusto, hindi po rin ika nga. Gusto ko, pero mas nauna po na gusto ng tao. Sabi nga ay, siguro panahon ko noon, kaya po hanggang ngayon, panahon pa rin po natin, kaya tayo po tinatangkilik ng tao. Okay. Pero may nagsasabi na itong paglaban mo ngayon as mayor, biglaan ba ito o hindi naman? Yes po, biglaan din po. Biglaan din. Kasi, nga po, sabi ko nga po sa inyo,
yung mga nagdaan kong mga paglaban, puro mga biglaan. Ano po? Parang sign yan na magiging maganda yes ang po. result din. Opo, si Mayor po kasi, kami dalawa ni Mayor Maki, may Paano isa mo pa ba siya pong term. tinatawag? Uncle o mayor sa pang-araw-araw? Lagi po, pagka po maraming mayor. Oo. Pagka naman po kami ay Uncle. halimbawa kami lang, minsan po ang tawag ko ay Chumake. Sumaki. At bantahe ba yon na ang alkalde at pangalawang punong bayan ay may relasyon sa isa't isa doon sa aspeto ng pagpapasa ng mga resolutions, ordinances, or yung mga request ng executive department patungo sa legislatura? Malaking advantage po yon. Kahit pa po hindi ho magkamag-anak, kahit ho dapat ho doon magkasundo po. May coordination. Yes po, magkasundo po ang executive at ang legislative. Para sa ganun po, kung ano pong mga programa ni Mayor, kung ano pong gusto mangyari, mapaunlad ang ating bayan at ang ating pong legislative, ay kailangan naman po ay siyempre bago naman po pag-aralan natin na ito naman po ay gaganda, Pero ikaunlad ng ating paano bayan. naman yung check and balance? Baka naman mamaya may kalabisan sapagkat siyempre by blood magkakaugnay kayo. Sa amin naman ho, wala naman ho nagiging, kasi dadaan naman ho yun sa konseho, hindi lang naman ho ako nagdidesisyon. Ako ho nag-aproba. Pero ang naggumagawa ho ng pagmungkahi, yung ating mga konseho. Kaya kagandahan naman ho doon ay siyempre yung ating ng konseho, halos ho lahat doon ay kapartido ho natin. Yun ho ang kahalagahan kung bakit maganda. Advantage pa rin yun. Kung bakit ho maganda ang pamumuhay ng ating mga kababayan at maunlad at siyempre yung katahimikan ng ating bayan. Maaari po bang malaman kung anong araw po kayo nagsasagawa ng regular session at sa anong pamamaraan ngayon nasa gitna po tayo ng pandemic? Ayun po, hindi naman ho nababago yung amin hong regular na session. Live ba Every siya? Monday po, every Monday. Live ba siya o through online? Hindi naman po hindi po live. Physical session? Opo, physical session. Nang dito pong nagdaan, siyempre po lalo nung lockdown. Continuous po yung aming session through virtual. Ibig sabihin, ano ba mas maganda pa na yung virtual o yung face-to-face? Mas maganda ho talaga? yung actual. Mas maganda ho yung actual. Dahil? Unang-una, siyempre, yung kanila mga gustong motion o suggestion sa mga aming mga pinapag-aralan mga batas o ordinansa ay agad yung direct. Ano po? Kasi pagka yun nga, yung... May mga factors din kasing nakaka-epekto dyan, yung mabagal ang internet connection, Yes, ma'am. bumabagal, hindi nagkakaunawaan hanggang magla-log out na lang. Tsaka po yun, minsan nagkakasabay hong magsalita. Yun. Oo. At may isa pang katanungang partner na mahalaga din ito na tinatanong ng ating mga kababayan. Paano daw ba yan na Vice Mayor Ogie Suwayan, ang makakalaban mo yata ay brother-in-law mo, si Bukal Boyong? Opo, medyo... Ano ba ito? Healthy competition o okay lang ba ito o paano ba ito? Sa labanan naman po, hindi naman po natin na mapipigilan yung lahat na may mga gusto. Lahat kasi may kalayaan po. Hindi ka rin makakapili ng pwede mo makatunggali. Siyempre. Hindi po. Kasi lahat nga po ng tao may kalayaan. Pwede. Karapatan. Opo, may karapatan. At isa pa ho, siyempre, nasa may katawan, nasa may tao yan. Kung talagang gusto nila, wala Teka muna, kasali pa ba dyan si Atty. Bong Maliwanag sa laban? Malakas pa ba ang katawan niya? Yes po. Okay pa siya? Wala naman siya mga sakit. Hindi ko lang po... Kasi hindi ko nakikita, baka kumatanda na si Bong Maliwanag. Kahit naman may edad, pwedeng lumaban. Kung mahina ng katawan, paano palalaban yun? Diba? Kung hindi ka makaikot, paano ka naman lalaban? Diba? Anyway, set aside natin yun. So yung tinatanong ko, okay lang yan kung ang makalaban mo ay brother-in-law mo? Sa akin naman po, nakakalungkot po, siyempre. Sino ba po kami, magbayaw po kami. So, unang-una po yun ay, pamilya pa rin po, siyempre. Medyo nakakalungkot. Pero sabi nga, sa kabila ng kasama na po yan sa laban. Paano kayo napapayag na tumakbo bilang mayor? Ako po, ang yung abalingkod po ay, nung medyo nabigla po ako nung sinabi ako ang lalaban. Pero nung nakitaan ko po na kailangan ng ating pamahalang bayan, ng bayan ng Candelaria, ang ating pagdedesisyon. Kaya mas maluwag ko tinanggap, kasi unang-una, ang tao ang aking mga kasamahan, mga kagrupo, sila ang naghahangad na ako yung maging mayor. Isa po sa malaking yun. Isa yan sa mga bagay na ikinonsidera ninyo. Yes po. Kasi kung ikaw ay ginugusto ng tao, ginugusto ka ng mga kapartido mo, Mahirap tanggihan, hindi mo kayang tanggihan. Isa pa itong labang ito, bayan na ng Candelaria. Ganun. Ang Candelaria Opo. ay sikat na bayan. Yes po. Maalala ko, ilan ang populasyon ng Candelaria?
More or less po siguro nasa 130,000 na po. Oo. Bayan Marami rin. na may pinakamaraming nakatayo na pabrika. Ibig Pabrika. sabihin, Marami ang Ang tao talaga. bayan may ho ng trabaho. Candelaria ang siguro national capital ng ng ito pong mga pabrika ng niyog. Oo. Kami ho ang Coconut desiccated Yes, products. ma'am. Kami ho ang pinakamaraming pabrika ho ng niyog sa buong hindi lang ho sa buong Pilipinas. Ano ang pangarap nyo sa Candelaria? Isa-isahin natin sa umagang ito. Maaaring nanonood po ang inyong mga constituents. Ano ang mga una at maraming gagawin nyo sakaling kayo ang pagtiwalaan nila? Opo, unang-una ay mapaayos muna ho ang atin hong palengke. Ganun din ho ang atin hong hospital. Siyempre, ganun din ho yung atin hong mga guro, ang atin hong sa TODA, sa lahat ho, sa jeep, sa van, sa tricycle. Ganun din ho sa atin hong mga senior citizen, sa ating mga kabataan, at higit sa mga business sector. At marami pa po na kailangan ayusin po muna natin. Isin-order natin dyan, Vice Mayor. Kumusta naman sa Candelaria? Maganda ho. Hanga ho ako sa ating mga kapulisan dahil ika nga ho. Hindi naman ho nawawala ang ang may mga konting mga hindi ho nawawala. Pero maganda ho doon na nakakayanan ho natin na gawan ho ng paraan. Pero sa pag-iikot niya, kasi di ba umiikot ka naman, basically ano ang nilalapit sa yung problema ng mga kababayan natin, lalo na yung mga poorest of the poor. Doon po kasi, ayun, sabi niyo, poorest of the poor. Yung mga primary na pangangailangan. Basic needs. Yung pagkain, syempre. Trabaho, Trabaho, yan po. medical, siyempre, Kasama Medical, na yun yes dun sa po, gagawin niya. Sa inisa-isa niya kanina. Yung mga Oo. plans niya. Sakaling siyang pagtiwalaan ng tao. Opo. Yun. Yun. Sabi ko, siguro pagka ho nagawa na ho natin yan, dyan ho tayo pupunta siguro sa kaisipan para maging cityhood ho ang bayan ng Candelaria. Okay. Nasaan estado na yan? Yung city hall? Wala pa po, hindi pa naman ho natin, sabi ko nga ho, sinasaayos pa Ba't namin. malaki ang chance? Malaki po. Anong pwedeng Kasi maging sa population, income, sa income, land area, land area po ay tama lang ho. kasya yung Kasya, land oo, area. tama lang. Oo. So, oo nga, alam ko, nung araw pa. Ito ang pangarap dati Pangarap pa ni nung late limang- Mayor yung David limang, Imralino. Yes po, David. opo. Wala naman hong ika nga na lahat halos ho siguro naging mayor ay pinapangarap po na maging cityhood ang ating bayan ng Candelaria. Ang Candelaria ba may posisyon pa sa Sanggunian? Meron pong isa. Opo, may isa. Hindi Oo. nawawala na. Oo, may isa. Maganda rin naman yung may kahit pa Opo. paano may- Kumustahin natin yung vaccination program sa bahagi ng Candelaria? Nabibigyan kayo ng CP, ng Municipal Health Office, ng estado, ng kung gaano karami na po ang inyong kababayang nabakunahan laban po sa COVID-19? Yes po, nito pong huli, nitong bago po magkaroon ng National Vaccination Day, ay tayo po ay nasa 37%, wala pa pong 40%. So nito ngayon po, kahapon lang po nakatapos ng ating National Vaccination Day, Opo. ay siguro aabot po tayo dun ng mga almost 50% o ano po. O sa Sanggunian, dahil siguro tapos na kayo Opo, dyan. opo. Sa Sangguniang Bayan. naman ho, sa mga empleyado ng ng pamahalang Even bayan, yung- halos naman po. O even yung municipal government. Yes po, yes Hindi po. lang yung Sanggunian. Hindi lang po. Oh, very good. Kahit po sa barangay, ano na po yun, almost 100% na po yung mga nababakuna. Yung mga resolutions and ordinances sa Sanggunian, kayo ang presiding officer, meron bang mga duplicate doon at ano ang ginagawang hakbang ngayon para ma-update yung maamyandahan ang mga ordinances na yan? Yan naman po, pagka kailangan pong i-amend ang isang ordinance, yan po ay at least kapag nung na-approve yung ordinance, at least 5 years po. 5 5 years. years ang makakalipas. maghihintay. Maghihintay po ng 5 years And para then may mag-sponsor. may amend. Yes po. Kung kailangan po, kung kailangan baguhin, Opo. kung kailangan may idagdag, yan po. After 5 years po, ay pwede na ho nating amyendahan o kung baguhin o ano, yun po. All in all, ilan na po kayo sa larangan ng politika? Ilang taon na? 11 years. Nag-start po ako 2010 eh. Is it enough para maging ama kayo ng Candelaria? Hindi po binibilang diyan ho yung years. Kundi? Ang kailangan po diyan yung kakayanan mo. Saka isa pa yung ako naman Siguro po. may puso, ano? Opo, kakayanan, puso, saka siyempre yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Siyempre. Galing Dapat sumagot, well-financed din, ha?
Siyempre, may Opo, gastos opo, yan eh. opo. Kasama Ayun. yan. Hindi Kasama naman, nga, sabi ko nga siguro po, maraming handa tumutulong kayo. sa'yo, Oo. maraming tumutulong sa'yo mga kababayan mo para ipinance ang laban mo. Opo, Ganun ba siguro yun? sa pagiging maayos ko pong maging lingkod bayan, yun po ang aking sabi nga adbantahe na yun nga po, dahil nakikitaan tayo ng maayos sa paglilingkod, marami yung tumutulong din ho sa atin. Bukod do siyempre yung pamilya, may mga ilang pa hong mga kababayan natin doon na sabi nga maganda naman ang pinakikita ng ating magiging punong bayan ay kaya po sila ay open ho tumulong sa akin. Sabi ko nga ho, Ganun. ang akin na nga ho dong hiling sa kanila, yun nga, sabi ko, hindi na ho tayo sa pampinansyal na tulong na ho ang ating hinihingi. Yung kanila hong maibibigay na yung magtitiwala ho sa atin. Pero partner, Suporta. napakabata pa niya pag nag-mayor. Parang 27 lang to. Wow, yan naman tayo. Pero maliban Bata dyan, eh. anong paghahanda ang ginagawa nyo sa mabigat na laban na inyong kakaharapin, Vice Mayor? Ang mga balingkod ho ay siguro naman ay sa aking hong nakaraang mga paglilingkod bilang kapitan hanggang nag-vice mayor. Ako naman po ay kapitan, tapos po ay naging ex officio Sangguniang Bayan members. Konsyal na po. Tapos po ako ay naging vice mayor po, kasalukuyan po ngayon. Tapos po ako ay pangulo po ako ng mga vice mayor sa buong Quezon. Kaya po, hindi na ho siguro mahihirapan ako na partner. Tama naman. bilang maging ano naman ho. Pwede pala ito kahit province-wide yung kanyang inihanina ng Pwede laban nga dahil itong- Vice Mayor's League Pwede President. yung board member din kung Oo. sakali. Hindi, actually Anong sikreto at nakukuha nyo ang tiwala ng mga kasamahan sa liga, ng mga kabarangay, ng buong bayan ng Candelaria? Yung ano po, pahalagaan mo po yung mga nasasakupan, yung pinaglilingkuran, mahalin mo. Paano nyo napapagsabay ang politika at pamilya? Ako naman po ay yun po, sa politika naman po, ang isang vice mayor naman po ay Monday to Friday, nasa office. Nag-o-office kayo talaga? nag-office ka rin? Opo, nag-office po ako. Iba kasi vice mayor, hindi masyado. Kung Uy, huwag ka na magbanggit ng pangalan, Hindi ha? masyado. Hindi masyado. Nag-office ako. Kung makikita nyo ho doon yung upuan ko, siguro doon nyo makikita kung yung upuan kong yun ay Gamit na o gamit. hindi. Oo. Okay. Makikita nyo po yung upuan ko, talagang ganot-ganot na. Ibig sabihin lang ho, no, na ginagamit ho yung Wala ba upuan. kayong balak magpagawa ng bagong munisipyo? Meron ho, may mga, may Kasi plano po kami. kaya naman eh, ha? Nasa plan. Kaya may plano naman kasi po. sa dami ng business dyan Opo. sa Candelaria, ay palagay ko pag kayo nakaisip magpa-renovate o Opo. maggawa ng bago, kaya-kaya ng Candelaria. Kasalukuyan naman po ngayon, pinapaayos ang ating munisipyo. At yun nga po, nabanggit ko kanina, kailangan po muna nating mag-priority dun sa mga talagang kailangang iayos. Ang atin naman hong munisipyo, kahit papaano, tumatakbo talaga. Pwede pa. Maayos, maganda. Ano pa rin, hindi siyempre. Ang yun nga lang po, kailangan paglawak ng ating pong at pag-unlad ng ating munisipyo, ng ating bayan, kailangan mga may kaakibat. mas maayos tayo ng maganda at malaki ng munisipyo. Oo, kasi siyempre, pag unlad partner, may mga Oo, kaibat oo. yan. Ito mo, sikip, Ano kayo matraffic, di ba? pangangampanya ngayon? Sa gitna pa tayo ng pandemic, ano po yung forma, pamamaraan ng ating paglapit sa tao? Siguro, yun din pong dati, hindi mawawala yung house to house. Ano po? Tapos, syempre, yung kamustahan sa... Ano ba yung trademark mo dyan? Yung sa- trademark mo Pag sa Candelaria? sinabing Vice Mayor Suwayan, sino siya? Malumanay. Yan. Malumanay siya. Hindi kami, barako. kami kasi po ni Mayor, talagang Oo. napakaganda ho ng tambalan namin ni Mayor. Dahil, Si Mayor ho ay mabilasi. Medyo brusko. Oo, brusko. brusko. Yung abang lingkod naman ho ay mahinahon. mapaulam to? Sabi nga ho ay paragang kung sa kape. Oo, Kape at gatas? kape. Hindi naman ho sa kulay ha. At talaga naman ho gandang lalaki din ho ni Mayor. Ba? Yun nga ho. Sabi ng pamangkin eh. Tama-tama ho ang timpla namin ni Mayor. Tama Tama-tama ho. Tama-tama ho. Maganda ang kanilang kombinasyon. Opo, So, opo. ibig sabihin po, magiging maganda ang inyong kalidad ng serbisyo kung sakasakali. Mas Opo. mahihain lang si Mayor. Camera shy si Mayor. Hindi mahilig magpa-interview si Mayor. Ako rin ho, mahihain ko rin ho sa kanya ho. Medyo sabi ko nga nung kayo Kaya nga kami po ay nagpapasalamat sa inyo Oo, dahil bigyan. napapayag namin kayo dito sa ating maliit na palatuntunan. Opo, Kasama opo. na rin siguro doon yung tiwala nyo sa ating programa. Salamat po sa Yes po, inyo. yes po, opo. Oo, Tsaka at, sabi ko nga ho, mga kilala naman po kayo. Ika nga, Mm. ginagalang din nire-respeto. Kaya ako naman po ay Oo, isang tama. karangalan din po na, ika nga, na ako yung naimbita ninyo.
Hindi nga, meron nga akong iba nagpipresenta pa. Actually, maraming vice mayor tayo, pero pili rin lang yung aming pinagkakakausap. Opo. Pili rin lang namin. Parang sinasabi mo, Hindi, I mean, yung kagaya niya malapit. Paano kung vice mayor ka ng Panukulan, paano ko pupuntahan? Ang layo-layo Oo. nun. Pero sa Quezon, di tawag-tawag lang. Meron naman tayong mga, yung magandang lalaki, yung sarili si Alex Tolentino Opo. Hindi na namin intervene kasi may sariling programa yun Marami naman pwede tayong din kaibigan. naman. Bakit ang hindi? Lalo na kung Ah. available naman siya sa mga oras na kailangan natin. Magaling din yan. Yan yata yung officer ba siya ng Liga. Ano po, board namin siya. Board member po. Kapit gatos ko yung dalawa. Narinig mo lang sa akin yung kape at gatas. Pero pasalamatan natin Oh, si thank Vice you. Mayor Ogie Suwayan sa oras po dito sa ating maliit na palatuntunan. Baka meron po kami May Vice message. Mayor na mga hindi naitanong, nais niyong panawagan, mensahe sa inyo po mga kaubayan nagkakaisa, namamamayat masayahin po na bayan po ng Candelaria. Nasa inyo po ang pagkakataon. Yun, maraming salamat Ate Celine, Kuya Hil, at sa palutuntunan pong ito na yung programa po ni Kong Helen Tan. Ang akin lang pong mahalagang masasabi po ay yung pong sabi ko nga, kapag ka po ikaw ay binigyan ka ng pagtitiwala ng ating bayan, husayan mo na ang paglilingkod, pagseserbisyo, at pagmamahal sa tao. Dahil yan po nagiging susi po para po ang hindi ho maging mahirap ang ating hong kampanya. At ganun din ho, siyempre, kapag ikaw binigay mo na yung kahusayan mo sa paglilingkuran mo, sa termin mo, no, ay para wala ka nang babalikan. Ika nga ay sabi nga dun sa termino kong ito, hinusayan ko naman, ginalingan ko, lahat na ibinigay ko. Para sa ganun, kapag kami ay natapos dito sa politika namin ito, balik naman uli kami sa pamilya. Sa normal. At kung ang tao naman talaga ay gustong-gusto tayo, ang tao na uli-muli ang magsasabi na ikaw ay kailangan. Sila yung magluluklok. Parang Sila sinabing, do your best. Do your best po. Opo. Sabi nga, ito naman. para wala ka ng unfinished business na babalikan Tama sa rin. iyong posisyon. Saka Kailangan bigay mo para na lahat. maging maganda yung feedback, comment ng Yes tao po, sa opo. iyong ginawang At serbisyo. isa pa po, kailangan mag-iwan ka na ng legasiya mo na hindi ka malilimutan ng iyong mga kababayan. Pag ito ang naging ama ng Magaling Candelaria, ito. mukhang magiging maayos. Dire-diretso ang development ng nasabing bayan. Magaling pala ito si Vice Pasalamatan Mayor, natin si Vice Mayor Suwayan. Souvenir. Salamat po, Souvenir. siyempre. Maraming Thank you po sa salamat. oras. Kita mo naman kung sino nakapicture dyan. Ay, opo. Talaga mga VIP lang ang binibigyan yan. Maraming salamat po. Maraming Ba? salamat. Panay ang puri mo kay Vice Mayor, ah. Hindi naman. Kaya lang ako natutuwa sapagkat imagine, Candelaria pa, nag-ubos talaga siya ng oras. At saka Pamparin. nakikita natin yung kanyang sincero na nais makapaglingkod. Kasi Kasi alam niya yung kung ano yung nature ng trabaho bilang isang Ako hindi politiko. nagtataka kung bakit yung mabait at mahusay. Sapagkat mahusay naman si Maki at si Calvin. Magaling ang mga nasa paligid nito. Yan Sabi sa akin tayo. yan, ito si Eileen Malabana. Yan, Siyempre yan. magandang umaga, Konsihala Aileen. Good luck po sa Good inyong luck, good luck, laban, Vice Vice Mayor Maraming Suwayan. maraming Good luck salamat po po. sa inyo Maraming ni Mayor salamat. Maki. At syempre, kung kayo po ay naghahanap ng mga magagandang kasutan, gagamitin nyo sa mga special occasions na inyong pupuntahan. Diyan po kayo magtungo sa bahagi ng ikalawang palapag ng Pacific Mall Lucena. Hanapin po ninyo ang Clanton's Fashion Boutique. Pagmamayari ng mabait at kaibigang kababayan natin, Miss Gigi Mendelevar Clanton. Clanton's Fashion Boutique. At kagaya ng dati, mag-iiwan po kami ng mga magagandang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa gaya ng ang bukas palad sa pagbibigay ay bukas palad ding tatanggap ng biyaya. Kaya maging mapagbigay sa kapwa. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si King Formarat para sa programang Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon. Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.